Hello mga kalakbay! In this video, I will be sharing with you our trip to Isabela and Quirino. This video will be about our day 1. While we were waiting sa aming flight going to Isabela, Kawayan, nagstay kami dito sa Pags Lounge, which is inside Terminal 3 Domestic Departure Area. Na-amaze talaga ako dito sa view ng Kapalayan sa Isabela bago bumaba yung plane. Sobrang ganda. So from Kawayan Airport, merong mga pagbaba is may mga tricycle na nag-aabang sa labas. Which is sinakyan namin yung papuntang sa Kawayan. Doon kami nag-lunch sa Kawayan. And nandun din yung mga terminal papuntang nandun yung terminal ng mga van papuntang Ilagan. So doon kami pupunta mag-stay. Walang plan talaga namin ay sumakay ng van, pero may nag-offer sa amin ng taxi na parang sharing. So meron nang naunang 2 tao. So sumakay na kami kasi all the way to Ilagan na siya. We stayed at Miyako Royal Hotel Ilagan na nabook ko via Agoda. I think 1,500 deluxe room na siya. That is for 2 people already. And this is how it looks. So after ng short rest namin, pumunta na kami doon sa Japanese Tunnel, which is walking distance lang siya dito sa Miyako Royal. So kaya naman namin pinili yung Miyako kasi malapit na siya dito sa Japanese Tunnel. Well, ang plan talaga namin kasi this day is mag half day city tour sa Ilagan City. Pero dahil na-delay din kami yung flight namin from Manila to Kawayan ng mga almost 1.5 hours din. So, hindi na namin pinilit mag-Ilagan Sanctuary. Dumiretso na kami dito sa Japanese Tunnel. Siguro mga around 300 to 500 meters lang naman yung distance na nilakad namin. Habang papalapit doon sa gate ng Japanese Tunnel, bubungad sa inyo yung view ng Kapalayan na to. Sobrang ganda. Nakaka-relax, super nakaka-relax tingnan. Dito pa magalag. So, inside dito yung registration nila, kung saan tayo magbabayad ng entrance, which is 50 pesos each. And then, kung mag-a-arkila ng Japanese costume na, 50 din. So, nag-tour muna kami sa loob with a guide na nagtitel ng story about history ng tunnel. Bawal nga lang magkuha ng video, kaya wala akong may insert dito na video dun sa loob ng tunnel. And the fun part is, pwede kayong magsuot ng Japanese costume. So, marami silang pwedeng pagpilian ng colors na gusto nyo i-try. Ayan, may pa-umbrella pa. And then for the girls, ayusin ni ate girl yung hair ninyo katulad ng sa akin dyan. O, diba kabog?
O diba, feel na feel talaga namin yung mga costume namin during that time. So pareho kaming hindi pa nakakapag-Japan. So isa yun sa mga ultimate dream na destination ko personally. So kaya yan, nag-enjoy talaga ako dyan sa part na yan. Well, struggle is real lang talaga nung araw na yan kasi sobrang init, napakainit talaga. I cannot describe it. Alam niyo naman sa Pilipinas, ano. Pero kahit ganon, ayan, pawis na kami yan sa loob. Yan, costume na yan. Pero, ayan, aura pa rin, walang makakapigil. Hindi. After namin mag-picture sa Japanese tunnel, so nakakontrata kami ng tricycle na nag-aabang dun sa labas. Papunta talaga ng Kapitolyo, pero pumayag siya na dumaan dun sa Giant Butaka. So, eto na yon. So, siningil niya kami ng 200 pesos yan, all the way to Kapitolyo na yun. So, this is the largest butaka in the world. Hindi ako nagkakamali, meron siyang Guinness World of Record. Record holder siya. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki, di ba? O, di ba? Mas matangkad pa sa akin. Dikit ka. After Butaka, eto na, nagpahatid na kami sa Queen Isabella Park. Ayan. So, dumaan muna kami dito bago kami naglakad papuntang Kapitolyo, which is malapit lang naman. Ito, madadaanan tong beautiful view na to galing Queen Isabella Park habang naglalakad kayo papuntang Kapitolyo. Diba, nakaka-relax din. At ito na yung Kapitolyo ng Isabela. Ayan, for the, tang tayo dito, for the video and for the picture, diba? Po Divisoria. And then after nung magkapitolyo, pumunta kami dito sa Tresbel Cafe, which is na-recommend ng friend. Ayan, sobrang ganda ng cafe, very aesthetic. O diba? Hindi lang maganda yung cafe, masarap din yung food nila. So, itong in-order namin na kape is dito ko lang din talaga siya na-try. And dinner, dito kami sa Liborgo, which is minute namin yung mga friends. 1, 2, 3, isa pa po. Well, after dinner, umuwi na rin kami. Pero, just take note guys na limited yung sasakyan pagkagabi na dito sa area na to. So, buti na lang may para kami na taxi siya pero parang pauwi na siya, and then pagdadaan din naman siyang Miyako, so sinakay na niya kami. Well, that's it for day 1 guys ng ating Isabela trip. So the next video abangan nyo naman kung paano kami nag-commute galing Isabela papuntang Quirino. So until our next video, thank you guys.